maghanap ng asawa para kay Daddy. Tingnan nyo yan, ang bata pa, tapos naghahanap ng asawa para sa tatay niya. Nakakatawa naman ito Hoy, bata, ano ginagawa ng tatay mo? Ang tatay ko ang pinakamayaman sa Hawaii City. Haha, ang bata pa nito. Ang bata mo, sanay ka sa pagyayabang, hindi kaya marami kang napanood na short drama, ha? Ang bata-bata mo pa, marunong ka na magsinungaling. Hindi naman 3 taon gulang, 5 taon na. Ang kasinungalingan ay nangangailangan ng marami pang kasinungalingan para kumbinsihin. Mas mabuti ang nakikita kaysa naririnig. Hayaan mo ang tao ang magpaliwanag. Good siyang yan. Kita sa loob ng 3 minuto sa People's Park. Kung hindi ka dumating, aalisin ka sa pamilya Gu. Gudaudu, Bakika, Nandina Say Park. Sabi ni Kuya, pag set up tayo ng date kay Papa, magsiselos Mami at magkikita sila. Ante, Shengxia. Shengxia, kung galita mo si Jelao, Yarika. 5 milyon kay Jelao para sa kasal. Ayaw ko man pero kailangan ko ng pakasal. Yung matandang manyakis na yan, may 3 na siyang biktima. Papakasalan niyo pa ako sa kanya para lang sa pera. Naalala ko 5 taon na ang nakaraan. May 2 ka ng anak sa ibang lalaki pero kunwari pa rin nagmamalinis ka hahaha. Binalaan na kita. Huwag mo nang ungkatin ang tungkol sa 2 kong yumaong anak. Hindi ko siya pakakasalan kahit anong mangyari. Huwag ka matakot, Mami. Andito kami para protektahan ka. Mami, takbo dali! Tinawag niyo akong mami kanina. Baka nagkamali kayo ng tao. Ang ganda mo, siguradong ikaw si Mami ko. Mami, bakit hinahabol ka ng mga masasamang tao? Kasi gusto nilang ipakasal ako sa isang pangit at masamang matandang lalaki. Salamat sa inyo, MGA, pero hindi ba kayo natakot ng tumulong sa akin kanina? Sabi ni Daddy, ang pagtulong sa magaganda ay tama. Daddy mo ay isang malaking bayani. Mami, pakasalan mo si Daddy. Kahit hindi bayani, gwapo siya. Guapo. Pilyong bata. Alika. Oy, Anong gagawin mo? patay, tapos na tayo. Hindi na gwapo si Papa. Papa. Papa kanila? Siyempre, ayan si Papa nila. Sano ka? Papa, siya ang mama namin. Mama at ako sa panaginip ay mukhang pareho. Hindi pagkakaunawaan lahat ng ito. Akala ko kikidnapin mo ang bata, kaya itong lalaki parang pamilyar ang mukha. Tag-init 6 na taon na. Hindi alam kung sino siya. Ano pang inaisip mo? Papa, sinang-ayunan ni Mama na pakasalan ka. Mama, hindi ka tumanggi kanina. Pumayag ka. Walang magbago ng isip. Kayo ay kambal na dragon at furnace. Sa tingin ninyo, ilang taon na kayo? 5 taon. Kung buhay pa ang anak ko, dapat 5 taon na rin siyang gayon. Nurse, nasaan na ang mga anak ko? Nakakalungkot. Yung kambal mo ay ipinanganak na may depekto. Maaga silang lumabas. Matagal nang wala na sila. Ano? Ma'am, naniniwala si Sheng Xia na ang kanyang 2 anak ay. Sige, ang natitirang bayad mo ay makakarating. Salama, madam. Ma, magpakasal ka na kay Dad. Mayaman siya, hindi nauubos ang pera. Mukhang Gold Digger Paula. Ma, si Dad kayang labanan ng 10. Magpakasal na para hindi mapunta sa pangit na tao? Kaya ang 10. Siguro, ito ang kapalaran ko mula kay God. Di ako magaling sa laban, wala akong pera.
Dalawa na sila, sapat na malaking gastos yan. Tamang-tama, kapag nagpakasal tayo, matutulungan kita at magkakaroon na mas magandang buhay ang mga bata. Bakit parang pamilyar sa akin ang babaeng ito? May mga anak ka na ba? Kapag nagpakasal tayo, si Dawdaw at Swan-Swan ang magiging mga anak ko. Yes, magkakananay na kami. Hindi pa ako pumapaya. Gutsing yan, nasa harapan mo ang unang maganda sa Hawaii City. Maraming sikat at mayayaman ang nahulog para sa kanya. Hindi mahalaga ang opinyon mo. Lahat ng mga bata may mommy. Gusto rin namin ni Kuya na magkaroon ng mommy. Sige, huwag kang umiyak na. Hinga ako na daddy, okay? Talaga? Kailangan ng marriage certificate sa kasal. Hindi dala ni daddy ngayon. Sa susunod na lang. Alam ko na hindi ka mapagkakatiwalaan. Palagi akong nagtataka para sa'yo. Tingnan mo ito. Gudaudu. Bakit Teo nasa parking lot? May kotse ka ba? Siempre wala. Ano? Hello. Siyang siya. Ngayon, araw ng kasal natin, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, pumunta ka sa akin ng maayos. O kaya, bayaran mo ako ng 50 milyon. Ano? Hindi ba nagbigay ka lang ng 5 milyong dot? Niloko niya ang iba para sa 5 milyong dote. Talagang pera-pera lang. Kung malaman niya ang totoo kong pagkatao, hindi ko mabitawan. Ang peray nasa siyang jihai. Sige, hingin mo sa kanya. Ayaw mo ng magandang usapan, gusto ng masama. Itali niyo siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Haikit. Papa, nangako sa inyo na pakasal sa babaeng ito. Pero kailangan mangako sa isang bagay kay Papa. Huwag sabihin na ako ang pinakamayaman sa Hawaii City. Bakit, Papa? Sinasabi namin na ikaw ang pinakamayaman sa Hawaii City, pero parang walang nakakakilala o may pakialam sa'yo. Che, ang papa tinirhan na lang ng pera. Ano pwedeng kunin ni mama sa kanya? Tipikal na lalaki. Gudaudu, gusto mo bang mapalo? Naririnig ko mama humihingi ng tulong. Nasa panganib mama. Lumapit ka, huwag iniligaw ang usapan. Tumayo ka na maayos. Hindi kayang protektahan ang sarili mong babae. Palitan mo ako kung hindi kaya. Manatili kayo rito, huwag gumala. Hiding na yan, KO, Sand. Gino Anga. Sa Empire Hotel ba nangyari ang insidente ng dating asawang babae? Gusto mo ba makita ang monitoring na hindi nakita ng pulis? Walang monitoring ang pulis. Paano ikaw nagkaroon? Ako ay ang receptionist ng Empire. Nagduty ako noong gabi, kaya may karapatan akong makita ang lahat ng monitoring. Nagkaroon ako, paano? Magbigay ka ng presyo. Anumang halaga ay kaya kong tanggapin. Depende yan sa mood ko. Ang mga nangyari sa dati ay misunderstanding lang. Delikado ito. Parang hindi ito maayos. Yansen, tulungan mo akong mag-invest. Maya-maya ipapadala ko ang Pagkakamali ito, huwag nang dibdibin. asawa. Asawa. Siya ba ang asawa mo? Tara na, mahal. Buti na lang alerto ako kanina. Nakatakas ako sa panganib. Pero, saan ako hahanap ng na-delete na CCTV? Kahit may backup ka ng CCTV, hindi kita palalagpasin ngayong gabi. Pumunta sa Empire Hotel, mag-book ng suite para sa akin. Opo. Papa, mama. Ikot lang na ikot. Mama, ayos ka lang ba? Kung ilibre ko kayo na masarap na pagkain, Sige. Tara. Lokohin para sa pagkain, alak at regalo sa kasal. Gusto kong makita. Anong gimmick ang balak mo? Jinungu. Go. Jinungu. Gino Ongo. Impossible yan. Monsieur Gu, nandito ako. Akala ko ibang tao. Wow. Aitong Katsi. Sobrang mahal siguro too. Sa garahe ni Papa ito ang pinakakaraniwan. Yung iba mas astig o mas mahal. Marami kang kots. Modelo. Puro modelo lang. Ganon BA. Yung mga ipinagbiling ko sa'yo, nakalimutan mo ba?
Yung tao kanina, tawag nila sa kanya Ginoong J. Madaming kabit ang tao. Nag-book siya ng presidential suite sa Hotel Empire. Mukhang may kinalaman na naman sa babae. Alam kayo na. Walang problema. Tara na. Tara, kumain tayo na masarap. Jemel, babae na ito. Pinili talagang kumain sa mamahaling restaurant. Naku, sigurado mataas ang presyo dito. Ano? Sabi nila napaka-social dito. Di ko nga kayang kumain dito kadalasan. Kakaayos ko lang ng tuition ni Dodo. Wala na akong pera. Walang problema. Unang araw ko bilang nanay ni Dodo. Ako na ang bahala dito. AML, ano kayang balak niyang gawin? Kumusta? Ano po ang gusto yorda? Gusto ko ng kids meal. Isang steak. Ang mahal naman. Hindi pa AKO garam. Hindi na AKO. Mommy, ang sarap ng steak dito. Kumuha ka rin. Sige, kukuha rin ako ng isa. Sish po, ma'am. Ang cute ng anak nyo, kamukha nyo po talaga. Talaga? Salamat. Walang lemongrass, walang itlog. Kakaikot, hindi kumakain na tanglad o itlog. Oh, Ang galing. Talagang may koneksyon tayo. Miss Xiang, 6 na taon na ang nakalipas. Nandito ka rin sa Zhongcheng. 6 na taon ang nakalipas. Nandito ka sa Zhongcheng. Wala naman. Baby, kapag ligtas na kayong isinilang, saka na tayo babalik. Sandali, pupunta lang ako sa banyo. Hello, pakicheck naman kung sapat ang pera sa mga card ko pambayad sa 18 mesa. Pasensya na, hindi sapat ang balanse ng card mo para sa bayad. Salamat ha. Hey, magkano ang pera mo diyan? Lumabas agad ang tunay na kulay. Walang dalawang phone, walang wallet. AKO. Sandali, I refund ito? Hindi pa nakain. Kung di kayang bayaran, wag dito sa restaurant na to. Nagpapanggap na may kaya. sinong may sabing di namin? Inubos niya lahat ng card niya, pero kulang pa rin ang pambayad. Ang tatay niyo ang mas grabe, walang dalang pera, nag-astang mayaman pa. Nakakaya. Tignan nyo nga, hindi ko pa nagalaw itong order ko. Pwede bang pag-usapan kung pwede naming ibalik? Kung hindi kaya bumili, umalis na lang kayo. Wag niyong sirain ang restaurant namin. Kami ang mahirap, nagpapatawa. Buong restaurant pagmamayari ng tatay ko. Bata hilig magkwento ng kasinungalingan. Pag mali ang taas, mali rin baba. Anong gusto mong gawin? Manager, may kumakain dito ng walang bayad. Sino ang nanggugulo? Sila yung... Gu. Young event. Tapos Nabie? Hindi PA. Record ng shop ay sagutin 8 tanong sa loob ng 3 minuto. Okay lang. Sama-sama tayo, and I'm Mommy Essay Challenge. Oo, Simula ng OAS. Simulan. Ito ay street dance. Basketball. Iano ka BA, Hano majajing basketball yan? Yeah, Hindi ba dapat ang basketball? Ganito ang itsura. ang badoy ni Dad, halatang spinball ito. Una, Guchingyan, Hindi BA dapat ang basketball. Yeah. Okay, okay. Pampalobo. Panda, kumakain ng noodles. Minasaheng Hawthorne. Mickey Mouse. Panjit na pato. Maglaro na kayo, hindi na ako maglalaro. Pagkatapos ng paglikot-ikot, kakaiba ang pag-iisip ng babae, pareho lang na sa kanila. May bug. Ibigay mo ito kay Yensen. Haling gumawa ng paternity test kina Dodo, Juan at Sean. Oh.
Tapos na ang oras. Binabati kita sa pagsagot ng 12 tanong. Manager, pwede ba natin makuha ito ng kalahating presyo? Ay, hindi. Nabasag na natin ang record. Nakasulat yan na malinaw sa promo nyo. Maraming salamat sa pagpapakita ng kamanghamanghang pagmamahal ng mag-ina. Libre na ang mesa nyo. Talaga? Ang saya. Libre na, libre na. Kilalaan na natin ang isa't isa. Ako ay nagtatrabaho sa Empire Hotel bilang desk clerk. Sahod ay 3,500. Ay ka, mukhang klasika. Isa ka bang profesional na opisina? Pasensya na at naiba ang perception mo. Sahod ko ay mas mababa pa sa'yo. Na-disappoint ka siguro. Kaya mo pa rin palang alagaan silang dalawa ng maayos. Ang galing mo talagang ama. Pagpunta ko diyan, sigurado akong magiging mas masaya tayo. Nag-adjust ang schedule sa hotel. Mamaya ikaw ang mag-night shift. Sige, alam kayo na. Mommy, lilipat ka ba mamaya para matulog kasama si Daddy? Bastos ka, gudaudu. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa'yo. Hindi ka matuturuan, bata. Ikaw lang ba mag-isa ang nagpapalaki sa kanilang dalawa? Nakatira kami sa lumang maliit na lugar. May bahay ka sa Hawaii City. Actually, inupan lang ito. Inupan lang. Walang problema. Nasa bahay ako ng best friend ko. Kapag lumipat ako, maghati tayo sa upa para mas madali ang buhay. Haha, salamat. Tara kay na tayo. Ma, dito ka ba matutulog sa bahay namin ngayong gabi? Nagbago ang schedule ni Ma sa trabaho. Kailangan niyang mag-duty. Bukas kita lilipat. Sige, ayos lang. Kakakuha kay Lola ng presidential suite sa imperyo. Kaya siya nagpalit ng ship. Matapos ang kasal, gusto pa niyang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Kailangan kong mahuli silang nagpupunta doon. Sir, narito ang inyong room kay Card. Hello, resepsyon ng G Emperador Hotel. Ano ang may Maghanda platito prutas dalhin sa presidential suite. Bilisan. Sige, pakihintay lang. Babae, tingnan natin kung walang magagawa sa'yo si Daddy ngayong gabi. Kuya, hindi nag-book si Papa ng presidential suite. Kakaiba. Sabi ng sekretarya na darating si Papa sa Emperador Hotel. Lagi siya sa presidential suite. Akala ko nagpasurpresa siya kay Mama. Boss, gamit ang mga ito, sigurado hindi makakaligtas si Sheng Xia ngayong gabi. Maganda yan. Bastos kayo, ang tapang niyo manakit sa mama ko. Tawagan mo ang mga tulong. O... Butler, Empire Hotel, Presidential Suite, inaapi ako ng masamang tao. Bilisan mo at iligtas ako. Siya si yung master. Boss Gu, si Sheng Xia kanina, nazatas. Gusto kong makita kung anong asal pagkatapos ng kasal. Huwag mag-alala, Butler. Siguradong paparusahan namin ang sinumang mangahas gumalaw kay iyong master. Reception sa harap. Sige, alam kayo na. Boss Gu, mali. Si Old G nagtulak sa kasal. Hindi sumunod ang misis kasi nadyang pakanay. Ano? Sumakay. Ano ang problema? Tingnan natin kung paano ka makakatakas. Sino ka? Anong karapatan mong suntuk? Nangangahas kang galawin ang pamilya Gu, naghahanap ng gulo. Alagaan ang iyong pamilya. Paano ka nakarating dito? Akala ko hindi ligtas para sa iyo magtrabaho ng mag-isa sa night shift. Kaya pumunta. Nag-alala ka para sa akin. Hindi naman. Gumagala lang ng paikot-ikot. Di mo ako pinilit tingnan ito kundi di sila makakatulog. Oh. Anong hinahawakan mo? Wala naman. Kakaiba. Bakit pamilyar ang kanyang hangin?
Ikaw pala. Ano? Ang kwintas na ito, madalas mo bang sinusuot? Oh, una. Pangkaraniwang estilo lang. May problema ba? Ang kwintas na ito, pangkaraniwan ba? Hindi ko rin kaya ang pasadya na estilo. Itatanong ko, 6 na taon ang nakaraan. Nasa Junetown ka ba? Bakit mo laging tanong yan? Ate, huwag tumingin. Kayo ang dalawang bata. Paano kayo nakapunta dito? Miss ka na namin, Mami. Pati itong kasama ko. Natapos na ang shift ni Mami. Halina, uwi na tayo. Yay! Dahan-dahan, Hahampasin, Kira. Kayo ba ang pinadala ni Ginoong G? Ako ang gumawa, kaya mananagot ako. Harapin ako kung may kailangan. Pero huwag na huwag mong gagalawin ang asawa at mga anak ko. Kailan mo babayaran ang utang? Ano bang utang ka Ozay? Anong nangyayari dito? Ma, kailangan nating umalis agad. Una, kapag hindi bilisan, mawawalan ng boss. 1, 2, 3, sugod. Ma, si Pa ay nandun pa rin, nag-iisip. Pa, ang huling makakarating ay Poppy. Tara, sa mundo na ito, mayroon ba totoo na hindi magkapamilya? Pero ganun pa rin magkapareho sa kilos at asal. Jinunggu, ang resulta ng ENA test ay nandito na. Hindi siya, baka masyado lang akong nag-isip. Jinunggu, Tungkol sa babae, 6 na taon na ang nakalipas. Patuloy ang Kailangan kong hanapin siya. Kailangan ko siyang tanungin kung bakit siya nandeya para makasama ako at magkaanak. 5 taon nang walang pakialam sa kanila. GNG, tingnan ni Jigu ang pinalitang resulta ng pagsusuri. Huwag kang mag-alala. Magawing. Huwag hayaan malaman ni Cheng Yan ang katotohanan 5 taon na. Oo. Hindi ko inaasahan na bumalik ang babaeng yon. 5 taon ang nakalipas, palihim siyang nawala. Kay Keo pa rin. Nagpapanggap ka pa, Gucheng yan. dumating na ang huling tren. Papa, bilisan mo. Mama, swipe mo na yung card. Ano ginagawa nung nasa una, Ange Bagal? Kung hindi pwede ang phone, card. Pati mo agad sinabi. Anong card yan? Di rin ba tatanggapin yan? Papa, hindi rin yan black gold night card mo, all-powerful. Night card. Ito ay isang global limited edition. 5 net black card lang ang mayroon. Anong, iyon ba ang card na mayroon lang sina Elon Musk sa US, Prince William sa UK, at si MR sa China? Ikaf? Huwag kang magyabang, ha? Magbayad ka na ba o hindi? Ako ang magbabayad para sa kanya. Sage, sige pumunta na. Salamat, ha? Hindi marunong gumamit ng card o maghulog ng barya. Hindi ka pa ba sumakay ng boss? Mami, paano magiging posible na mag-boost si Pabi? Identidad? Ano ang identidad mo? IKO. Wala akong espesyal na identidad. Hindi sumasakay ng boss. Naglalakad para mag-ehersisyo at makatipid. Mukhang mahirap para sa kanya alagaan mag-isa ang 2 bata. Si Mami ay masyadong inosente. Ayo's calling BA? Aos lang AKO. Kuya, sa wakas, nagising na si Pabi sa katotohanan. Ano ba ang mga ganyan na style lalaos na yan? Oy! Saan ka ba nakatira? Dapat wag sabihin sa Lake Villa ako nakati. AKO. Mama, sama ka pa uwi. Patulugin mo ako. Mama, gusto kong marinig ang kwento mo.
Di sige. Pero wala akong dala na gamit. Mami, pwede mong suotin yung dad's damit. Gutseng yan, 30 taon ka na walang jowa, sa wakas may gamit na yang mga damit mo. Pasensya na ngayon, bukas lilipat ko na yung gamit. Pero, saan nga ba nakatira kayo? Hyde Residence. Hyde Residence. Grabe, sa gitna ng syudad ka pala nakatira. Id Résidence Station, Nanditona. Nandito na, baba na tayo. Tara. Pasuyo. Uwi na tayo. Ito ang narentahan mo o malaking init sa Hyde Gardens? Sabihin mo kay assistant yan, bumili ng mas mali. Oh, Naku, magkano ang renta mo dito kada buwan? 1,000. 1,000? Impossible yan. Sa total lang. Isang malayong kamag-anak ang nagpaupa sa akin nito. Nakita niyang hirap akong itaguyod ang 2 anak kaya siya Kaya Paula. Napakabait ng kamag-anak mo. nga, talagang mabait siya. Alam, Emo. Kamag-anak, maganda ang estilo ng pag-ayos ng bahay. Tama biye? Tingnan Emo. Itong sala, gumagamit ng mataas na ilaw na may kombinasyon ng background wall na may vertical strips para magbigay na ilusyon sa taas. Marunong ka pala nito. Hinilin kayo lang. Mama, gutom na ako. Gusto ko ng biskwit. Ako rin, Daming nangyari, hating gabi, masama pagkain ng snacks. Gagawa ako ng masarap. sige. Siguradong pinakamasarap ang gawa ni Mama. Oo nga, Sige, tingnan natin kung anong masarap sa ref. Okay ba yun? Nasaan ang refrigerator? diyan. Tingnan natin anong meron sa loob ng refrigerator. Abala ako sa mga hakbang. Walang oras pumunta sa tindahan. Halos Okay lang yan, kahit ilang itlog pwede na. Itim na truffle, snow swallow, caviar, ito pa. Ganito lagi ang kinakain mo. Itim na truffle, pilit pikitin, caviar, at ito pa. Kumakain ka ba ng ganito madalas? galing din ito sa kamag-anak namin. Nakikita niya sina Dawdaw at Swan. Walang makain. Kaya regular siyang nagibigay ng pagkain sa amin. Ang bait ng kamag-anak mo. Una, Sana makilala ko siya para makapagpasalamat. may pagkakataon. Maaari na magpasiklaban si Mommy. Tulong tayo. Tingnan natin kung ano pwedeng simulan. Carrots. Eos na, magdiwang tayong 4 na pamilya. Bakit naman? Hindi ba nakuha na natin ang resulta ng paternal test? Bakit pa inisip ito? Tara na. Nasan yung pekawaikat na korda? Ito. Tama ito. Tara. Mr. Go. Mukhang hindi ka pamilyar sa sarili mong bahay First time mo rin dito talad kayo? Mommy, first time ni Daddy na mag-uwi ng babae dito. Kaya ka ba siya? Unang beses. Masan yung kwarto namin ni Kuya? Done bonda. Sige. Tara na. Kwentuin kayo. Tara. Tulog na ba mga bata? Kang ganon. Sa guest room ako matutulog. Sige. Hey! Ito ang aking pambahay. Bago pa ito. Salamat. Salamat. Walang anong. Punta na ako matulog. Si Papa talaga, kailangan kami para sa panliligaw.
Nakakataka, bakit lagi niyang binibigyan ng pamilyar na pakiramdam? Malaking mata, may fold. Sino ka talaga? Anong sinabi mo? Malalaking mata. Bilang mata, sino ka aba? Bakit mo sinasabi sa babaeng yun ang mga parehong salita? Maniac. Uy. Mag-isip ikaw ang pumasok sa kama ko. Umaandar parang magnanakaw. Ito malinaw na itong kwarto ko. Halika tingnan mo sino ang may-ari ng kwarto. Mag-isip ka mabuti, ang kwarto ko, may aso, ang iyo may pusa. Pero naalala kong ang kwarto ko ay mas malapit sa CRA. Good auto, ginagawa MOBA ito? Sige, balewala. Legal ba kaming mag-asawa? Totoayan. Uy, nagsasalita ka habang natutulog. Sinasabi mong double ang talukap ko at malalaki ang mata. Ano ka nakakapagsalita habang natutulog? Tama iyan. Nagsasabi ako na totoo. Isa pa, sino ba ang makakakontrol sa mga sinasabi nila sa panaginip nila? Tama. Oy, Chia, nanakawan bahay. Ano? Huwag kang mag-alala, pupunta ako agad. Anong nangyari? May emergency, alas muna. Saan ka pupunta? Chinuan Village. Daddy, nasa panganib si Mommy. Bilisan mong tulungan siya. Shawen. Xiya. Ayos lang. Hindi ba't kakaiba yon? Wala ni isa sa mga mahalagang gamit sa bahay ang ninakaw. Ilang USB drive lang ang nawala. USB flash drive. May mahalaga ba sa USB drive? Hindi. Ito ay mga pelikulang kinopya ko. Maghanda ka para manood mag-isa sa tahimik na gabi. Zino naman ang ganon ka. Para lang sa ilang pelikula, magkakaroon ba ng pang-aalipusta sa bahay? Si Owen, namimiss ka na ng mga magulang mo. Pwede kang umuwi na ilang araw, okay? Ikaf? Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Nagpakasal na ako. Ikaf. Nagpakasal ka na. Zino kazama Montag? Mukha namang okay yung lalaki, pero ang hirap, may 2 anak pa. Hindi ko naman hinahanap ang yaman niya. Baliktad, gusto ko yung 2 bata. Pakita kayo SAO Sinadodo at 11. Sinadodo at 11 cute. Ay, ang cute nga nila. Ay, hindi mo ba masasabi? Mukha silang kamukha mo. Dibiya. Oo. Kung sila 2 anak ko. Sanana. Sa 5 taon na ito, ikaw nagdadala ng sakit ng pagkawala ng anak at lalaking nagbigay ng 2 sperm, walang alam, para siyang hayop. Huwag mo siyang sisihin. Noong una, nalasong din ako ng droga. Baka na AKO pang nagampisa. Sino nagtanim ng patibong sayo? Nalaman mo na? Kahit walang ebidensya, walang iba kundi yung mabait kong madrasta at half-sister na kabayan niya. Huwag pag-usapan ang nakakasira ng mood, tulungan Ziga. kami. Maingat. Oo. Mga salbahe. Tatapusin ko kayo. Okay, Kalang BA. Bakit nandito lahat? 2 batang yon ang nag-aalala sa'yo. Kailangan kanilang tingnan. Baka may nangyari sa'yo. Ninakawan ang bahay kaibigan ko. Dahil SA Ken. Ano ang nangyari? Dahil kay Gelaw, ayaw kong ipakasal sa kanya kaya pinapadrino niya ako. Sinabi ko may ebidensya ako sa pagkamatay ng kanyang dating asawa. Pumunta siya sa bahay ng kaibigan ko hanapin USB. Ganon BA? Mukhang nagkamali ako sa kanya, Dad. Saan makikita ang CCTV ng gabing iyon? Huwag mag-alala, Mama. Kapag kumilos si Papa, maayos lahat. Good auto, ano ang sinasabi mo? Si Papa ay hari sa laro, pero hindi siya ganun sa totoong buhay. Huwag kang mag-alala. Ang mga masama, may karma iyan. Balik na tayo. Sige. Pag-aralan, dahilan ng pagkamatay ng ex ni Gigi. Kunin CCTV, Mami, hindi ba okay na may asawa? alas na tayo. Pwede na. Yui na tayo.
Ano ba tong mga ito? Mga tanga? Jelao, kung wala sa bahay nila Shengxia, baka nasa bahay ng Sheng. Bakit di hanapin? Oo. Sabihin mo, saan tinago ni Shengxia ang gamit ni Jelao? Anong gamit? Naibalik ko na yung 5 milyon kay Gelao. Nagtatanga-tangahan ka lang, ang magaling niyong anak na si Shengxia, imbes na magpakasal kay Jelao, sa hampas lupa pa nagpakasal. Ano? Bibigyan ko kayo ng 2 aaw. Kung di ko makuha ang gamit, maghanda kayong mawala sa Huay City. Naku! Paano ko nagkaroon ng ganitong bida? Ay nayo AKO, hindi ko papalampasin ito. Ipapakita ko kay Shengxia ang tamang asal niya. Kuya, tiyak na magiging masaya si Mommy makita tayo. Dapat natin siyang bigyan ng malaking sorpresa. Oo, Shengxia, siguradong tapos ka ng gayon. Hello, kamusta? Nahulog ang tuwalya ko sa tubig. Pakidala naman ng 2 bago. Sandali lang, ipapaano ko... Ikaw na lang ang magdala. Naulay ko na AKO. Baka hindi umabot. Oh, sige, sandali lang. Hello, nagdala ako ng tuwalya. Pwede bang pumasok? Kamusta? Papasok na AKO. ISA00 Welo. Ito ang aparador ni Shengxia. Bakit may bulaklak dito sa loob? Sorpresa. Mukha bata talaga. Huwag kang magulo dito. Lumabas, bilis lumabas. Shengxia. Mamaya magiging maayos ka rin. yung masamang babae kanina, bakit naglalagay siya ng bagay sa aparador ni Mommy? Hindi ko pa nakita si Mommy na suot ito. Siguradong kagagawan iyon ng masamang babae. Hoy Gu Sheng yan, may problema sa Imperial Hotel. May gustong manira sa asawa mo. Anong gagawin mo? Tara, Manager Sheng Xianap, punta sa 2601. Papunta na KO. Manager, hinahanap niyo po. Manager si Apian. Habang wala ako, siya lang ang pumasok sa kwarto ko. Ninakaw niya ang singsing. Siguradong siya ang kumuha. Yung singsing ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Shengxia, may customer na wala ng singsing. Sinilip ko na kwarto, tinignan ang CCTV. Ikaw lang pumasok dito. Ipaliwanag. Manager, hindi ako nagnakaw. Sinabi niya sa akin na dalhin ang towel sa kwarto kaya pumasok ako. Pinadala kita ang towel. Pero hindi kita pinanakaw ng singsing. Pero gaya mo, front desk sa hotel, na di masyadong mayaman. Di na ako magugulat na ganyan ka na pag may perang nakita. Wala kayong ebidensya. Pakihinto ang pang-alipusta. Ang ebidensya ay makukuha sa pag-manager hanapin ang kanyang locker. Tao. Suriin ang mga locker ni Shengxia. Shengxia, sinasabi ko sa'yo, ibigay mo na ang hinihingi ni Gli, tapos ayusin na lang natin ito. Kaya mo pala ako ginugulo dahil diyan. Eos na. Ibigay mo na. Sa kapha. Huwag kang makipag-away sa akin, Shengxia. Nagnakaw ka, pwedeng makulong ka. Di sigurado kung sino ang makukulong. Mommy. Bakit nandito? MGA mahal. Nanay, may naglagay nito sa iyong locker at sinabi na kanya ang locker. Ano ang hitsura niya? malalaking mata. Napakamaikling palda. Mukhang nagparitoke. Maliit na alon. Alam ko na kung sino siya. Salamat, mga baby. Tunay kayong mga anghel ni nanay. Wallon manager. Ano ang impossible? Bakit impossible? Bakit ka sigurado na nasa kabinet ko? Oh, baka. Sinadya mong ilagay ito sa kabinet ko para madumisan ako. Kung wala ito sa kabinet niya, siguradong nasa katawan ito. Saya sa dinamo siya. Bakit hinahanap sa katawan ko? Dahil yai ako dito. Dahil nag-book ang tatay ko ng kalahating taon na swat. Dahil mahal ako ng mga magulang ko. Mas malakas ako ng 10,000 beses kaysa sayo. Paano mo babayaran ang 3 milyon na hindi mo kayang bayaran?
Illegal ang manghimasok ng personal. Manager, hindi mo ba ito ayusin, manager? Bitawan mo ang mami ko. Naglakbay kami, paano kayo napunta dito? Mommy. Hindi ko akalain na ang mga batang ito ay mga anak mo. Shengxia, hindi lang pala ikaw nag-asawa. Maging stepmom ka pa sa dalawang bata. Hanap ng dalawang bastardo. Gusto mo lang akong lokahin. Sinasabi ko sa'yo, impossible. Ngayon, hindi ka makakaalis hanggat hindi mo binibigay ang singsing sa akin. Hindi naman nawawala ang singsing mo, di ba? Ikaw lang ang tumatawag na magnanak. Kalkohin. O sige, may lakas loob ka bang buksan ang bag mo? Ipakita mo sa amin. Walang takot akong buksan ito. Lam Kong, Alam mo pinaparatangan mo AKO. Di ikaw, Guwardiya, dalhin ng masamang babae. Dalhin niyo siya. walang ebidensya. Sino ang manghuli sa akin? ebidensya? Nasa CCTV ng locker room. Manager, gusto kong tingnan ang CCTV para patunayan na wala akong kasalanan. Manager, nabura ang CCTV. Ano? Hahayaan na makuha mo ang CCTV. Walang ganitong pagkakatuong nagkataon lang. Maliban kung may nagplano mula noon. Anong sinasabi mo, bata ka? Miss Sheng, ngayong nahanap na ang singsing mo. Kalituhan lang ito, tapusin na natin. Kalichen. Manager. Ayong kaibigan, hulihin mo agad si Shengfia. Kung hindi, magkakaproblema hotel mo. Shing-Ching, ano bang gusto mo? Noong nakaraang linggo, CG, guna sa inyong presidentials, hinata ka, narinig kayo. Parang nanghingi pa ng 2 milyon sa inyo. Hindi niyo ba gustong malaman kung sino ang nasa likod nito? Miss Sheng, may ebidensya ka? Siyempre Marone. Noong araw na binugbog si MRJ, si Shengxia ang nasa front desk at siya rin ang nakausap si MRJ sa telepono. Pagkatapos ng tawag, binugbog si MRJ, sabi ng tauhan ni MRJ. May kinalaman si Shengxia sa nangyari. Pwede niyong dalhin si Shengxia sa harapan ni MRJ. Magharap sila. Ulien si Sheng Xia. Manager, panig lang and I Shing-Ching ito. Huwag mo siyang Itali mo na si agad. Kapag nakatakas si Shengxia, hindi niyo kakayanin ang parusa ni Jije. Peko ikit lang. Shengxia, tingnan natin kung mayabang ka pa rin. Bida 1 MOSI Daudu. Sheng Xia. Ikaw ba nagbayad sa tao para bagbugin Gij? Oo, ako yon. Ano? Huwag mag-alala mama, magtatanggol ako. Yung malaking kontrabida, nagpasundo ako. Ano magagawa niyo sa akin? Para ka. Ano ang sinasabi mo, manager? Isang prestigious na hotel, hindi mapigilan 2 bata. Tao. Itali niyo ang 2 batang ito at si Sheng Xia. Huwag sabihin hindi kita binalaan. Kapag hinawakan mo buhok ko, mawawala ka sa White Cheng dahil sa dad ko. Daudu, tatay mo ay King Salaro, pero sa totoong buhay bronze lang. Sheng Xia. Kayong pamilya ay hindi titigil hanggat di nyo nakikita ang Yellow River. Ilayo mo sa akin. Pagikot-ikot. Daddy, kung hindi ka darating agad, mapapahamak talaga tayo. Huminto. Hayaan silang umalis. Tatay. Emperor Hotel, pagmamayari ng pamilyang Gu. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo dito. Ang Emperor Group ay nasa ilalim na kontrol ng pamilya. Sino BSA Tinjin KO, 2, Taginit. Ito. Yung sinasabi mong mahirap na lalaki, di ba? Andito na silang 4, kaya bigyan mo sila ng para makontento. Baka pwede silang lahat, kunin mo para isang pamilya, sabay-sabay. Tignan natin kung sinong may lakas ng loob. Ikaw, walang alam na mahirap. Alam mo ba lugar ito? Monsieur Gu, Pinakamayaman sa Yue City, at Monsieur Yan, assistant. Siya ang manager ng hotel na to. Kung Galilang Sakin, may pag-asa KPA. Pero si MR Yan ay assistant ni MR Gu na matagal nang nagmamanage sa Gu Corporation. Ang pamilya Gu ay narito na sa Huay City ng higit sa kalahating siglo, may kapangyarihan at kayamanan. Maganga kay Monsieur Yan. Mag-ingat ka na mawala kayo buong pamilya sa Huay City. Bakit mo inaagaw ang linya ko? At ano na yon? Ano, natatako ka na ba? Kung muli ka pang magulo, tiyak na mawawala ang pamilya mo sa Huay City dahil kayan assistant. Ganon kahusay si Yan assistant. Apuntahin dito. Mukhang naguguluhan na sa pera ang pobreng lalaki na to. Daldal mo pa, walang katapusan. Si Yan assistant ang malaking tao sa Huay City. Papuntahin mo siya dito. Haha, yan ang pinaka nakakatawang joke na narinig ko ngayong taon. Kasing baba ng klasing tao ka. Para kang low class.
Hindi kailangan si Dad tumawag, ako na. Kot-kot. Hello, Assistant Yan. May 3 minuto ka para makarating sa Emperor's Hotel. Kung hindi, ay mananagot ka. Ange Bata. Isang tawag mo lang, dating si Assistant Yan. Calocoan. Pal Basin. Si Shengxia, ganitong kleseng mababang tao, at bata na hindi pa ganap ang utak, saan mo nahanap ito sa tambakan? Ginawa pa nilang parang kayamanan. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Italimo na mga baliw na tu. Tumigil kayo. Tingnan ko kung sino ang magtatangka. Tumigil kayo. Tingnan ko kung sino ang magtatangka. Yen Special Assistant. Baki kayo nandito? Kung hindi ako pumunta, paano ko makikita ang kayabangan mo? Yen Special Assistant. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto niyang turuan ng leksyon si Olgi. Intensyon ni General Manager Gu ng Gu Group. Kanan. Ideya iyon ni Gigu. Ito. Kung hindi mo maintindihan ang simpleng lengguwahe ng tao, ayaw mo pang panatilihin ang posisyon mo bilang Mukhang ayaw mo talaga sa posisyong ito bilang manager. Huvak. Hindi katulong yan. Dahil sa malaking kapangyarihan, kayang atakihin ni Pangulong Gu ang sinumang gusto niya. Paano ako magrereklamo? Pakakawalan ko na silang lahat ngayon din. Quintanto na ba si Assistant Yan? Halos hindi nasiyahan. Halos hindi na siyahan. Assistant Yan, pumanta. Sandali lang. Ang iyong negosyo. Hindi pa tapos. Kuha ng surveillance sa locker room, 30 minuto na ang nakali. Bagamat malisyosong binura ang footage, nabawi pa rin ito ng mga nangungunang hacker. Ano? Masamang babae, hindi ka na makakatakas. Dalhin niyo ang babaeng masama ang puso. Dalhin nyo agad ang babaeng ito na masamang-masama ang puso. Dalhin niyo siya. Huwag kang magiging masaya, hintayin mo lang, hindi ka palalampasin ni Gigi. Kayo ba talaga ang katiwala ni Jigu ng group? Oo. Hindi ko akalaing mayroon siya isang napakahusay na katuwang. Doon sa kapitalista walang awa. Anga pala, paano mo nakilala ang malaking tao na siyan assistant? Nagrenta siya ng bahay mula sa malayong kamag-anak. Tama ba, pinsan? Oo. Kaya pala, salamat sa pagtulong kay Daudo kanina. Utang na loob ko ito sa iyo. Tinulungan mo kaming makahanap ng bahay at napakaalaga mo kay Daudo. Ang pera mo. Vala. Responsibilidad kao dyan. Napaka-humble. Responsibilidad. Huwag, nandito ako. Assistant yan? DBA abla ka na yan? Oo nga. Oo, abala ako. Alis na ako ha. Sige, ingat. Pagpunta mo sa amin, ipagluluto kita. Si. Ang guwapo talaga. Gawapo siya? Siyempre naman. Mama, mas pogi si Daddy o si Yani? Daddy narinig may nangyari sa'yo, agad siyang pumunta dito. Kaya nga gulo na yung buhok ni Daddy. Talaga? Marong BA? Oo. Kaya na. Siyempre ang asawa ko ang pinakamaganda. Salamat asayo, mahal ka. Namumula na ang kapatid ko at ang tatay ko. Hindi namumula si Daddy, nabibighani siya. Gudaudu. Ano ang alam, Mo? Hinalikan ako ni Nagwugwo, Tian-Tian at Sinshin. Alam ko, mas marami akong alam kaysa sa iyo, kahit isang aso lang. Ang galing mo. Di ko inasahan ang kasikatan na anak ko sa mga babae. Masayang kasama. Ano ang problema? Ayaw niya humahawak sa ulo. Ako rin, ayoko din. Pero mami, gusto ko na hinahaplos mo ulo ko. Oo, Talaga? Hindi ko inasahan. Pinapayagan ko lang din ang nanay ko humawak sa ulo ko. Bakit parang pareho sila ng ugali ko? Paano kayo naghiwalay na tunay nilang ina? Curious lang ako, kayo ba na tunay nilang ina? Paano kayo naghiwalay? Hindi tumatanggap ng ibang tao. Hindi karapat-dapat ayokong pag-usapan ang babae. Mukhang si Guchengjian at ang tunay na ina ay naghiwalay dahil sa hindi magkaayos na relasyon. Tara na, Yui na Teo. Xiawan, nag-aral ka na medisina. Pwede bang ipaliwanag mula sa pananaw ng medisina? Talaga bang may mga tao na walang kaugnayan sa dugo pero parang kamukha natin tulad ng sa amin ni Dawdaw Zuan? Sinasabi mong magkapareho ang gusto at ugali nyo, kakaiba. Pero ang mga yon ay hindi basehan ng kaugnayan sa dugo. Maliban kung may koneksyon ang blood type nyo at ENA nyo, chia. Iniisip mo na naman ba ang anak mo? Siguro nga. Sobra lang inaisip kayo. Kawawa naman ang anak kong babae. Wala akong alam kung sa kulungan ay inaapi siya. Tama na yan, umiyak ka na naman. Kasalanan na siyang siya.
Hindi sana nagaganito ang anak ko. Isa siyang walang utang na loob na traidor. Nakakainis na tag-init. Huwag mo akong sisihin kung wala akong awa. Ginoong Jish. Kayo'y may koneksyon. Dapat alam nyo na ang gusto nyo ay wala talaga sa amin. Pero, si Sheng Xia mahalaga sa kanya yung lalaki, kasama ang 2 bata. Gamitin nyo yun na pang blackmail. Siguradong iyak siya at magmamakaawa pa ibigay ang gusto nyo. Sige, Lolo. Anong tinitingnan mo? Huwag kang umiyak. Nasa kindergarten ka, Namis Oh, Mommy, gusto mo bang kumain na ice cream? Oh, Tayo muna kayo dito, hintayin niyo si Mommy dumating. Ikit lang. Ikit lang. Ikit lang. Nahuli mo na ba ang mga bata? Hoy, kutsing yan. Nagpalipat-lipat, kinidnap. Anong gagawin? Ano? Agad akong magpapadala. Agad akong hahanapin. Sheng Xia nababalisa at walang magawa, diba? Ginoong Ge. KOBA ang dumikat kina daruat. Sa wakas, matalino ka rin. Kung gusto mo bata, kapalit ng surveillance. South Warehouse, ikaw lang pwedeng pumunta. Kapag nag-report sa pulis, maghanda mangolekta ng mga bangkay nila. Huwag mong sasaktan sila. Oy, Per, umalis na. Nasaan ang anak ko? Paikawaikat. Bitawan mo ako, paikot-ikot. Anong ginawa mo sa kanila? Huwag kang mag-alala, buhay pa sila. Ibigay ang CCTV backup, palalayain ko sila agad. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo na masusunog sila sa harapan mo. Paikawaikat. Bitawan mo ako, paikot-ikot. Huvak. Huvak. Wag. Nagmamakaawa ako, nagmamakaawa. Nasaan ang gusto ko? Wala sa akin ngayon. Ano? Niloloko mo ba ako? Kuya NG, itong babae ay nagpapanggap lang. Wala siyang hawak na ebidensya. Iniiang. Ikaw mismo ang naghahanap ng gulo. Gawin mo na! Paikot-ikot. Gumising ka, paikawaikat. Tag-init. Ngayon ang araw na mamamatay kayong tatlo. Ha 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 ha. Paikawaikat tagin it. Sirgu, hindi ka pwedeng pumasok, delikado. Nandiyan ang asawa't anak ko, Alice. Sirgu, Alice. Bilisan mong iligtas ang mga bata. Tagin it. Manggu, Kamusta na si? huwag mag-alala, Manggu. Asawa ninyo na collapse lang. Magigising na. Naku, sana walang mangyari sa inyo. Kamusta on yan kayo? Kailangan ng operasyon ang 2 bata. RA negative ang dugo at kulang ang supply sa hospital. Kayo ba ang ama ng bata? RH negative ba ang dugo? Hindi. Paano ang nanay ng bata? Ang panda-blood ay kadalasang namamana. Kung hindi ito mana sa iyo, malamang galing ito sa nanay. Nars, tingnan kung pwedeng kumuha mula sa ibang ospital. Ang tawahan, Subukan kao. sige, magmadali ka papunta sa Zone Cheng. Tingnan kung Sige, magtawag ka, magmadali. May RH negative blood ba sa ospital? Hanapin nyo ang RA negative blood. Kamusta? Mula sa UHeng Hospital. Meron. Wala. Valang kwenta. Ikaw, may nahanap ka na ba? Kamusta? Mula sa UHeng Hospital. Gino. Nahanap na. Kulang ang blood bank ng lahat ng ospital. ganoon kahirap hanapin ang Ang dugo ng panda ay bihira, isa sa 10,000 o mas kaunti pa. Paang karayom sa daga.
Mas mahirap kaysa manalo ng grand prize sa loto. Emargu, nahanap na. Sa aray na negatibo sa Huay City, 3 kaso, maliban sa batang lalaki at babae, isa pang 27 taong gulang na babae. Sinasabi mo ba na siya ang tunay na Bilisan at imbitahin. Oo. Hindi na kailangan. Ang hinahanap niyo ay ako. Ano ang sinabi mo? Nurse, RH negativo dugo kayo. Kunin dugo kayo. Sige, ma'am. Halika muna rito at kumuha tayo ng dugo. Eos lang BA? Ang 2 bata, swerte. Di ko akalain na ang 3 kaso ng panda na dugo ay nasa ospital at ang puso mo. Ako ang kanilang ina. Ngunit hindi ako ang tunay na ina. Kayo 3 mag-ina talagang parang ipinanganak pa dito. Hawakan mo. Pahinga ka. Ako ang Sige, Billis and Mo. Hello, Shawan. Paikot-ikot at pareho kami ng blood type. Parehong ari negative. Tinjan Mo sila yung anak kayo. Talaga? Si Owen, gusto kong kunin ang birth at death records ng aking 2 anak para imbestigahan ulit. Kausapin ko kaibigan ko sa archives ng Kitchen Hospital para maghanap. suriin ang nakaraan ni Shengxia. Ikaw ba nagdududa sa madam at sa babaeng yun 6 na taon nakara? Ang mga katangian niya ay pareho. Hindi ito simple. Tandaan ang palihim na investigasyon. Oo. Emargu, may ebidensya kaming ang elder ay binalak sirain ang dating asawa. Sapat ito para siya makulong habang buhay. Mabuti. Nga Emargu, habang iniimbestigahan ang Shanghao Hotel, nakita ko record ng pagpasok ni madam. 6 na taon ang nakaraan, nag-aral si madam ng disenyo ng bahay sa Huay City University. Bakit kaya hindi siya nagdisenyo at nagtatrabaho sa hotel bilang receptionist? Ano ang sinabi mo? Bakit si madam hindi nagdisenyo at nagtatrabaho bilang receptionist sa hotel? Inyong nakaraang sinabi. 6 na taon nang nag-aral si Mrs. sa Huay City University. Pero sinabi niya sa akin. 6 na taon na ang nakalipas, hindi siya nasa Zone City. Ano ba talaga ang itinatago niya? Magpahinga, sabi ng doktor, pag nawala ang epekto ng gamot, magigising din siya. Gusto kong magbantay. Hindi yan, kakadonate mo ng dugo. Lagpas na sa limitasyon ng katawan. Ano kapag nagising ang mga bata at bumagsak? Sige. Pasensya na, may kasalanan kay Daudu at Juan. Ang bata kanila para magdanas ng ganitong sakit. Hindi mo kasalanan ito. Kasalanan ko ito, kung hindi dahil sa akin, hindi sila ikidnap ni Gelao. Tapos na, nahuli na si Gelao, hindi na siya makakalabas. Nahuli na si Gelao. Kailan nangyari ito? Canonle, Si Gelao nagpapalakad ng negosyo sa magkabilang mundo. Sino ang may kalakas na kapangyarihan? AKO. Nagpakilala ako kay assistant yan na alamin ang dahilan ng pagkamatay ng dating asawa. Siya talaga. Ang galing naman. Wala ka sa huayching 6 na taon, totabiye yin? Bakit mo ulit tinatanong? 6 na taon ka na sa huayching. Anong lihim ang tinatago mo sa akin? Sige nga, sabi, ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Pasensya na. Hindi ko sinadyang itago sa'yo. Ayaw ko pag-usapan mga nangyari noon. 6 na taon nang nakalipas, nagkaroon nga ng biglang mga sitwasyon na kinailangan kong tumigil sa pag-aaral at umalis ng Huay City. Ganon BA. Bakit mo itinatanong ang nangyari 6 na taon nang nakakara? Wala naman. Magpahinga ka na. Sabi ni Shengxia umalis siya sa Huay City, 6 na taon na ang nakakaraan. Alamin agad, oo, punta. Anong ginawa niya? Ito ang iyong tala ng kapanganakan at kamatayan ng mga bata noon. Salamat. Oy, Chia, tingnan mo ito. Nakasulat dito na walang iyak ang mga bata noong isinilang. Naalala mo ba? Nahimatay na ako noon, wala akong maalala. Pero normal ang lahat ng mga prenatal check-up ko at ang anak ko ay full term ng isinilang. O, sa talaan, nahirapan ka sa panganganak at tumutok ang panubigan. Kaya normal na walang iyak ang bata noong isinilang at normal lang ang pagkamatay. Salamat, alam ko na. Medyo gabi na, Chia. Kailangan na nating pumunta sa John City. Halika na. Sandali lang. Tingnan mo, kung ang bagong panganak ay kailangan bang manatili para obserbahan. Kung pinirmahan ng doktor, iba ibig sabihin walang problema noong pinanganak ang anak ko. Pero paano nangyari na 2 oras pagkatapos, namatay siya? Doktor, paano ito nangyari? O, ito si Dr. Cui. 6 na taon na ang nakaraan, nagkaroon siya ng medical na insidente at nasuri na may sakit sa pag-isip, kaya mabilis siyang tinanggal ng ospital. Ang kanyang pirma ay hindi valid. Ganon ba? Narinig ko rin ang tungkol sa medical na insidente ni Iyarki 6 na taon na ang nakaraan. Ang doktor ngang iyon ay talaga namang may problema sa pag-iisip. Alis na kami.
Ms. He. Umalis na sila. Magaling mula bukas. Magiging director ng Archive Department. Salama, Ms. E. MS Gu, nagsimula na ang tauhan mong mag-investiga sa nangyari kay Sheng Chia, 6 na Ako malaman ni Chen Yan kaganapan nung araw na yon. Kate Conting Bacchus. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Opo, naiintindihan ka o. Kinuha ng Diyos ang dalawa kong anak, ngunit ibinalik ang dalawa pa. Simulang gayon, iingatan ko mabuti sina Dawdaw at Suwan-Suwan. Hindi na sila masasaktan. Inay, huwag ka nang magtrabaho sa hotel. Pwede ba? Delikado doon para sa'yo. Oo nga, inay. Nag-aalala kami para sa'yo. Ipinapangako ko sa inyo, nag-behave kayo MGA Mahal. Kung alam ko lang na ang Imperial Hotel ay parte ng group, hindi na sana ako pumunta doon. Bagamat hindi siya ang tunay na ina ng batang Ginoo at Ginang, para na ring tunay na ina. Una, nagkamali ako sa pag-aakala sa kanya dati. Panahon na pa ipagdapat ko ang tunay kong pagkakakilanlan. Nandito ka. Anong nangyari? Siya, may dapat akong ipagdapat. Ano ang ipagtatapat mo? Sa todo lang. May ipagtapat sa iyo. Ano ang ipagtatapat mo? Sa todo lang. Hindi uli pumasa ang resume. Naghahanap ka ng trabaho. Ayaw ni na Dawdaw at Suwan-Suwan na magtrabaho ako sa hotel. Ayaw ko silang alalahanin. Tema sila, medaming tao, magulo sa hotel. Hindi ka ba nag-aral ng interior design? Maganda bumalik ka sa dati mong linya. Paano mo nalaman ang tungkol sa kurso ko? Ako, nagpaalam ako noon kay Ryan na tingnan ang ulat na Eldridge. Nakita niya ang iyong application report. Pero hindi ako nakatapos. Nag-leave ako sa pag-aral. Bakit di ka mag-apply sa Segu Group? Napansin ko na nag-hire sila ngayon sa design department. Tinitingnan nila ay kakayahan, hindi edukasyon. Go Group? Kahit ano mangyari, hindi ako pupunta. Bakit? Boss na si Emargo sa Go Group ay hindi karapat-dapat sa posisyon. Sigurado akong baliko ang pamamalakad taas hanggang baba. Di biya? Narinig ko kay assistant yan na siya ay mabait naman daw. Isa siyang ganap na masamang tao. Ano na pala yung gusto mong aminin na second kanina? Ano masinsinang usapan ito? Wala naman. Pero payo ko, umanap ka ng trabaho na tugma sa kurso mo para mas mahaba ang tinatahak mo sa hinaharap. Sige, O siya, elos na muna kayo. Pumunta sa pagbili ng kumpanyang nagdidisenyo ng home decor. Kondisyon ay kunin si Sheng Chia. Oo, Sandali, sek mo rin kung may hindi pagkakaintindihan itong si Sheng Chia sa akin. Ang ibig kong sabihin ay kay Gu Cheng yan, ang pinakamayaman. sige, pupunta na ako ngayon. natanggap ako ng design company. Alam ko na, Huni, tama ang pakinggan ka. Gu Qingyan. Hindi ka ba nag-toothbrush ngayong gabi? Araw-araw akong nagtutut, nagsasalita sa panaginip, makulit na bata. Kahit na nanaginip, kutya pa rin sa tatay. Congratulations! Natanggap ka sa bagong trabaho. Salamat. Sakto lang. Bukas lalabas na sila sa ospital. Miss ng kanilang lola. Gusto nilang umuwi ng ilang araw. Dapat na. Miss. Inayos ni MR Gu ang pagpasok ni Sheng Xia sa SR Company sa design. Binili niya ng mataas na presyo ang SR. Ano? Kailangan ba natin kumilos? Hindi. Huwag na ilabas si Sheng Xia. Ilagay mo yung kapatid sa SR, sa parehong department para mas magaway sila. Mas makikinabang ako sa gulo nila. Oo. Agad ko nang ayusin ito. Hindi ko akalain kainit ng SR Company. Kaninang umaga tumawag para i-welcome ako. Si Emperor, sino ba ang nag-ayos nito? Gusto mo ba ihahid kita sa trabaho? Hindi na kailangan. Assistant Yan. Bakit nandito ka? Nandito ako pa sunduin kayo papuntang trabaho. Sanduin papuntang trabaho. Assistant Yan, alam mo talaga lahat tungkol sa pamilya namin. Unang araw ko sa trabaho, pumunta ka dito para i-drive ako sa magarang kotse. Parang sobra na yata ito. Ganon. Walang anuman.
Ikaf muna. Nakakahiya naman. Tara na. Si assistant yan na ang kasama ko. Hintayin mo na lang ako sa bahay. Ang bonus ngayong quarter. Huwag mo nang asahan. Assistant yan. Tara. Sige. Palm. Ito ang pwesto mo. Sige, salamat. Health, ako si Shenk Xia. Karangalan kung makatrabaho kayo. Nandito ka rin. Ako nga pala, nagtapos sa Walton University sa disenyong kurso, hindi ito nakakagulat. Pero ikaw, ang isang nakatapos lang ng high school, paano ka natanggap sa kumpanya namin? Nagkataon bang nakatagpo ka ng mga lalaking pakalat-kalat? Walton University. Sa pagkakaalala ko, ito ay isang ligaw na universidad sa ibang bansa. Tama? Binalaan na kita, huwag mo akong siraan. Noong huli kang hulihin ng pulis, sakto na record ko ang video. Hindi ko alintana ipakita sa mga Ikaf. mas mabuting magkaayos tayo. Huwag magsagwan. Sa tag-init, pinakulong mo ako, nabahiran ang aking pangalan. Itong utang. Ayusin natin ito ng maayos. Tara peko ay kitiyo at kaning candy. Sabi ni Daddy masama sa ngipin ng kumain ng candy. Gusto mo kaming magkaroon ng bulok ng ngipin. Ano ba kayo? Ganon ba kayo makapag-izapa sa akin? Halika, kumain na lang tayo ng prutas. Hey, Mommy, miss ka na namin? Oh, Mommy, miss na miss ka na po namin. Mami, baka bumalik na ang babae na iyon mula 6 na taon ang nakakaraan. Lola, impossible yan. Naalala mo ba yung babae na yun ilang taon na ang nakakaraan? Ibinalit ang bata kapalit ng 3 milyon at umalis. Hindi niya gusto maging mabuting ina. Paano makakabalik ang babaeng iyon? Lola, sabi huwag basta-basta tawagin iba ng mami. Si Daddy at Mommy may lisensya na. Ngayon siya na ang mommy namin. Ano? Kailan nagpakasal si Cheng Yan? Wala akong nalaman kahit ano. Lola, sa lahat ng taon na ito, inalaga ko si Dao Dao at Suan ng husto kahit di ako ang mommy nila. Akong naging pangalawang ina nila. Di ko inak. Alapar paro. Alam kayo, nagpagod ka nitong mga nakaraang taon. Lola, basi si Cheng Yan sa trabaho, iniwasan ang usaping pag-ibig. Bakit bigla siyang nagpakasal? Bukod pa rito, itinago pa niya ito sa inyo. Lolina, kailangan niyo akong tulungan dito. Wala akong pakialam sa babaeng mukhang pera 6 taon nakalipas o kung sino man yung mukhang di matinong babaeng iyon. Wala dapat makapasok sa pinto ng pamilya ko. Kuya, si Lola gusto niyang gawin ang masamang babaeng ito na mommy ko. Ayokong siya. Gusto ko lang si mommy. Huwag mag-alala, nandito ako. Hindi makakaisa siya. Tatawagan ko para itanong. Madam, ano po ang kailangan ninyo? Tatananjan kita. Ano ang pangalan at trabaho ng babaeng pinakasalan ni Cheng Yan? Ito. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alamin ko pa rin. Masaya na makita ko ang reaksyon mo. Ang asawa mo ay nagdidisenyo sa SR kumpanya. Apelido niya, Yensan. Kanino ka tumatawa? wala naman. Gusto kong makita kung anong klaseng babae yang si Sheng. Kamusta? Meron ba kayong designer na ang apelido ay Sheng? Meron. Oo, si Nga. Si Sheng King, may naghahanap sa'yo. Sheng King, may naghahanap sa'yo. Mukha namang di maayos ang intensyon niya. Hinahanap mo ako. Anong kailangan mo? Ikaw lang bang designer na apelido ay Sheng dito? Ano ba ang klaseng designer aside Shing Xiao? Karapat dapat ba siya? Gusto kong magpatulong sa iyo para sa bagong bahay ko. Magkano ba ang budget mo? 5,000. Ano? 5,000? Tama ba ang dinig ko?
Ikaw isang janitor lang. Ang bago mong bahay ay parang kasinlaki lang ng banyo. Ganito ka ba makitungo sa mga customer mo? Customer. Tignan mo ito ang SR. Top sa mundo ng disenyo ng bahay, kamakailan lang binili ng Go Company sa mataas na halaga. Magkamilyonaryo, sila ang tunay kong mga kliyente. Katulad mong mahirap, anong klaseng kliyente ka? Huwag mo akong abalahin sa trabaho ko. Talagang mapagsamantala at tusong babae. Itong batang walang hiya, binili niya ng mahal ito para sa kanya. Pawe talaga. Ibigay ang utos. Kunanong SR. Young designer na sa Shangqing. Nilipat sa janitorial section para maglinis ng CR. Ika-una linggo ng trabaho. Pinapaalis agad para sa miscellaneous tasks. Kailan ako magkakaroon ng pagkakataon gumawa ng disenyo na gusto ko? Lola, di pa kayo kumakain ng tanghalian. May bread at tubig ako dito. Kain kayo. Huwag, kainin mo na lang. Lola, kailangan nyo pong kumain para may lakas kayo, kundi mahihirapan ang katawan nyo. Nakalimutan kayo, sa kayo papalatong janitorial uniform. Salamat sa'yo. Ano ang trabaho mo? Nasa SR, gumagawa ng design. Designer ka pala. Dapat nasa opisina ka. Bakit ka nandito sa labas? Pawisan ka pa. Bagong intern lang ako, pinapagawa ng kung ano-ano ng boss, wala akong reklamo. Kasi mawawala ang trabaho. Paano babayaran ang upa at credit card? Mukhang pinapahirapan ng masamang boss ang batang ito. Pwede ko siyang tulungan. Ano ang pangalan mo? Ako si Sheng Xia. Ano? Apelido mo rin ba Sheng? Ano? Apelido mo rin ba Sheng? Oh. Ano ang nangyari? Hindi pwede, hindi siya. Si Cheng Yen yun para na yun. Para sa espisyo ng Soro, binili ng mahal ang SR. Paano siya mag-alala sa renta ng bahay? Lalo na, tao ng SR, paano mangahas na apihin ang babae ni Cheng Yan? Miss, kakagaling ko lang sa kumpanya nyo. Naghahanap ng designer para sa bahay, pero ang budget ko lang 5,000. Tinawan ako ng tao. Konti ang budget nyo, pero kung malit lang ang space nyo, gagawa ako ng paraan para matulungan kayo sa pag-ayos ng bahay. Talaga? Mga matatanda, ang gusto lang nila sa bahay. ABA siya. Ganda ng sinasabi mo. Sapat ba 5,000? Sa totoo lang, wala pa akong kliyente. Kung gusto nyo, kayo ang unang kliyente ko. Hindi ko sisingilin ng komisyon. Sakto ang budget anyo. Eosian. Ay siya. Una kita, nagastahan kita. Ikaw na ang magdesig ng bahay namin. Talaga? Sana ikaw ang maging manugang ko. Mas okay ka kaysa sa ibang tao na yon. Gagawan kita ng magandang plano mamaya. Xia. Bakit mo dinala pulubi dito? Ano ba ang sinasabi mo? Si Lola Wu ay kliyente ko. Hindi mo alam Summer, hindi niya rin alam paano siya nakasakit ng boss. Pinalipat siya sa cleaning department para maglinis ng banyo. Ang init ng ulo niya ngayon. Pabago-bago ang kapalaran, huwag kayong magyabang. Dati na si Sheng Xia, itong pulubi may budget lang na 5,000. Kakapasok mo sa kumpanya at unang case mo, baka hindi ka pumasa sa probation. Summer, mawawala ka ng ilang buwan dito. Baka hindi ka talaga pumasa sa probation mo. Walang problema. Nangako, AKO, K. Sino ang nagsabi na 5,000 budget ko? Ang budget ko ay 5,000,000. 5,000,000. Hoy Lola, nagbabayro ka na naman. Isa kang tagalinis ng kalye. Alam mo ba kung ilang zero ang nasa likod ng 5,000,000? Ha? Lola, huwag mo nang sabihin yan para lang ipagtanggol ako. Ang ipapaayos ko ay Haining Residence 1. 5,000,000 budget sa pagpapaganda. Marami biye? Yun bang may-ari ng isang mansyon sa gitna ng syudad na may libu-libong metro kwadrado? Siya limit kalahating milyong piece paunang budget para sa renovation. Kulang pa ba? Sabihin mo. Dagdagan ko pa. Oh, sige. Aba, ang mahal kong Lola. Halika't siya, sumama ka kay Lola sa opisina at pumirma tayo ng kontrata. Kaya, anong meron ka para swertehin at ako ay naglilinis ng banyo? Hintayin na mo lang kayo.
Boss Gu, hindi maganda. Dumating si Lola sa SR. Inilagay ang designer na apelido Sheng sa paglilinis ng banyo. Ano? Baka siya yan. Paano nagawa yan, Lola? Bilisan nyo, ihanda. Sige po. May plano kami, sasabihin mamaya. Huwag kayong mag-alala. Siya o siya, ang bahay na ito ay para sa kasal ng apo ko at ng asawa niya. Hindi mo kailangang sundan ang nakasanayan ng mga matatanda. Sundin mo ang gusto ng mga kabataan. Kleseng estilo na ayos ng bahay gusto ng apo mo at asawa niya? Naniniwala sa'yo si Lola kung ano sa tingin mo ang maganda. Iyon na. Ang gapo kayo, Lola. Siya, ang haining funo isa ay pagmamay-ari ni Gu mula sa kumpanyang Gu. Tama, nakita Montag si Lola Wu kanina? Suot niya ay panglinis, mukhang marangal siya. Malamang siya si matandang MRS Gu. Todo BA? Kung si Lola Wu ay si matandang MRS Gu, ibig sabihin, para kay MR Gu, mayamang chairman, ang kasal na ba? ONG pala, sumeur. Pag nakuha mo yan, ikaw na ang champion sa department. Bakit wala tayong swerte kagaya ng kay Sheng Chia? Kung alam natin na si Lola Wu ay si MRS Gu, pinagsilbihan ko siya ng tubig. Baka may biyaya tayong makuha. Congratula, Sheng Xia. Summer. Nagsan ka na malaking del. Bakit malungkot ang mukha mo? May problema? Nagsisisi talaga ako ngayon. Sasabihin ko sa'yo. Kung may problema, ibalik na lang natin. Balik. 50 milyon malaking order yan. Ang penalty nga lang 5 milyon, hindi ka ba nagbibiro? Siya. Tayo naman, hindi kailangang magpakahira. Sinasabi kayo. Talaga na. Inisip ko na si Lola Wu ay mabay. Hero Alam MOBA? Siya pala ang lola ni MR Gu, ang C ng group. May problema BA? Alam ko kung order yun ng group. Kahit 5 bilyong order, hindi ko tatanggapin. May hindi ka ba naunawaan kay Emargu? Hindi naunawaan? May galit AKO SA Kenya. Kung may galit, dapat. Hindi naman malaki ang... Huwag mo akong papakitaan ulit. Puputol-putulin ko siya. Ihilain mo siya. Walang problema. Inapahanap ko tungkol kay Sheng Xia. May alitan. Go. Wala kayong koneksyon ni Mrs. Pareho kayong konektado sa Huay City University. Si Mrs. nag-aral doon, ikaw ay sa school board. Hindi kayo nakita. Paano nangyari yon? Bakit sa tuwing binabanggit niya ako, galit na galit siya? Hindi pa pwedeng ilabas ang totoo. Oy, Guo, nahanap ko na. 6 na taon nang umalis si Mrs. sa Huay City papuntang Kisiti. Nag-rent siya ng bahay, sumasalungat minsan pumupunta sa Kisiti Hospital. Anong ginagawa niya sa... Nagkaroon ng sunog sa records room ng Kisiti Hospital. Lahat ng records nawala. Paano nangyari ang ganong coincidence? Pinaghihinalaan ko rin na gawa ito ng tao, kaya nagsaliksik ako. May tauhan sa registration na nakakita ng lawan ng Mrs. at sinabi niyang naalala niyang nagpabook ang Mrs. sa Obgyn. OBGYN. Ayusin mo agad. Pupunta ako para tanungin siya. Ziga. Dumating na si MR Gu. Nagpabook siya sa Obgyn, 6 na taon na ang... Nga, tama. I-check mo ng maayos. Siya BA talaga? Oo, siya talaga. 6 na taon ang nakalipas. Huminto siya sa pag-aaral at pumunta rito. Hindi siya nakikipag-ugnayan, pero madalas pumupunta sa ospital sa maternity. Sakto ang oras sa araw ng kapanganakan. Talaga ba ang siya na? Naalala ko na. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi pa hiwalay ang ospital pa sa gynecology at baka sa gynecology siya nagpatingin. Mag-isip ka bago ka magsalita. Naalala ko, kumuha siya noon ng isang gynecology at obstetrics appointment. Hindi ko alam kung pumunta siya sa gynecology o obstetrics. MSH, sumusunod ako sa utos mo at nasagot ko na si MR Gu. Nakikiusap ako, pakawalan mo na ang asawa at anak ko. Kapag natiyak kung walang duda si Cheng Yan, ang asawa at mga anak mo ay magiging ligtas. Tama. Yung dalawa kong anak ay walang pagkakataong makita ang mundo, kaya tuwing anibersaryo ng kanilang pagpanaw, pumupunta ako dito upang ikuwento sa kanila ang mga nakita at narinig ko. Hindi ba sinabi mo na, Chia, na binigyan ka na ng langit ng kapalit na 2 anak, kaya kailangan mo na ding magpakawala? Siawen, paano ka swerte sa Tathana? Anibersaryo ng pagpanaw ng 2 anak ko ngayong araw, kaarawan nila sa makalawa. Hindi ko mawari na may ganitong pagkakataon sa mundo.
Pero, siya, ilang bises na tayong nag-imbestiga sa bagay na yon. Walang problema sa mga record ng ospital. Pero, bagaman ang doktor na si Kina pumirma ay tiyak na may problema sa pag-isip, hindi ibig sabihin na may problema siya sa pag-isip nung nag-anak ako. Nasaan siya ngayon? Gusto ko siyang makita. Ito. Tagan it. Bakit nandito ka rin? Tagan it. Bakit nandito ka rin? AKO. Nag-intern ako sa ospital na to. Ngayon, si Summer ang kasama ko bumibisita sa kaibigan. Talaga? Siyempre. Noong 6 na taon na ang nakaraan, sinasamahan mo Dati nag-intern ako dito, madalas akong bisitahin ni Tia. Hoy, ikinasal ka, hindi pa namin tinatanong, paano ka bigla nandito? Kasama ko siya, pumunta lang ako para bisitahin ang isang pasyente. Sa'yo ba'y tungkots? Oo. Pwede ba kaming makisabay pabalik sa Huay City? Walang problema. Tara na, ksiya. Xiao Wen, sa totoo lang, hindi mo na kailangan magtago sa kanila. Kahit pangalawang bises na nagpakasal ang asawa mo, marami lalaki ang hindi komportable sa babaeng may anak. Mas mabuti pang hintayin ang malalim na relasyon bago sabihin. At saka yung sinasabi mong Dr. Ki. Nabalitaan ko na sa mga nakaraang taon, nagpunta siya sa ibang bansa para magpagamot. Mas mabuti pang huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Tara na. matandang empleyado kanina. E-check mo ulit. Labo ng sinasabi, hilo. Siege. Miss He, pinili ng Madam si Shengxia bilang designer ng bahay pangkasal ni Gu. Ano? Hindi ko akalain na noong una, tanghala ni Chengyan, pinigilan ko siyang bumalik sa paaralan. Hindi pa siya nakatapos ng kolehiyo. Hanga talaga si matanda ang Madam Gu sa kanya. Mukhang tinatago pa ni Ginoong Gu ang totoong pagkatao kay Shengxia. Itong babaeng to. Sigurado akong galit siya kay Chengyan dahil hindi siya nakabalik sa eskwela deti. Kaya naman tinatago ni Chengyan ang pagkatao niya. Ang galing talaga nitong babaeng to sa pag-akit ng lalaki. Mukhang kailangan kong kumilos mismo. Miss He, ang anak kong si Kingping ay inilipat para maglinis ng banyo. Alam ko na binili ng Gugroup ang SR. Kayo ang magiging bagong dunya ng Gugroup. Kailangan lang ng isang salita mula sa inyo para makabalik ang anak ko sa dati niyang trabaho. Nababalita mo ba yung anak mo? Pinasok ko siya para kalabanin si Rina. Pero ano ang nangyari? Hindi pa man siya lumalaban, talo na agad. Huwag kayong magalit, Miss He. Kung may kailangan kayo, handa akong tumulong sa inyo kahit anong mangyari. Gusto kong maging impossible para kay Rina, na magdisenyo para kay Madam Gu. Naintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Gagawin ko tulad 5 taon nakalipas, tutulungan ko kayong solusyonan problema. Pero Miss He, basta ibalik nyo lang ang anak ko sa dati niyang trabaho. Tingnan natin kung paano mo gagawin. Huwag kang mag-alala, malapit na kitang pababalikin sa design department, yung babae na si Shengxia. Hindi magtatagal yung pagiging masaya niya. Magandang araw mula sa design department ng SR Company. May ilang bagay na kailangan iulat kay Ginang Gu. Sandali lang, ipapaalam ko kayo. Maraming salamat. Ginang, gusto kayong makausap ng tao mula sa SR Design Department. Shengxia. Papasukin niyo agad siya. Si Mamang dumating. Si Mamang dumating. Magandang araw po sa inyo. Hindi asay siya. May kailangan ba kayo? Ganito po, katatapulan ni Shengxia sa SR Company. Nag-alala kami na baka po kayo malinlang at magkaproblema. Kaya nais namin ipaalam at pag-usapan, baka gusto nyo ng profesional na designer. Tawa, hindi ko kailanman pipiliin si Shengxia. Di ba't mas pipiliin ko ba yung Shengking na di marunong makitungo sa tao? Naku, si Shengking ay mensahe lamang. Marami pa rin kaming mas profesional na mga designer sa kumpanya. Hindi na kailangan, gusto ko talaga ang disenyo ni Tia. Ma'am, hindi mo alam, may problema si Shengxia. Humanap upang pawalang bisa kontrata go elderly lady at Shengxia, humingi danyos kay Shengxia. Kapag maganda ang pagkagawa mo. Do blanche bayad mo. Si. Ano ba ang problema niya?
Madaming beses nang ginamit ni Shengxia ang mababang kalidad na materyales sa pagdekora ng kliyente para lang makuha ang malaking kita. Hindi Mari. Matandang Ginoo. Narinig ay di kasing totoo ng nakita. Baka mas mabuti kung kumuha ka ng profesional na tagapagsuri at tingnan mo sa bahay mismo. Disenyo ng tahanan sa kasal ni Cheng Yan. Kailangan talagang maging maingat. Tao. Kumuha ng profesional na tagasuri ng bahay at sumama sa akin sa Haining Funo 1. Oh, Nangahas ka pang siraan ang babae na pinakamahalaga sa akin. Kapatid, kumuha ng tulong. Gu Chengyan, padala ng batch ng mataas na kalidad na gamit sa Haining Mansion No. 1. Huwag magtanong bakit. Reputasyon ng Oh, bilisan mo, Dad. ay bilisan mo, bilisan mo. Baton à mot. Ayon sa utos mo, pinadala ni MR Gu ang mga pinakamahusay na gamit sa mundo. Oo, maganda. Ilagay mo na mas mataas. Sakto, Ian. Lang sa paglipat ng sofa. Ayusin mo yung mga siya. Nene Wu. Manager, bakit andito kayong lahat? Shengxia. Paano nagamit ang mababang kalidad na kasangkapan at ginawang Grabe ang kapal ng mukha mo. Di ka lang matatanggal, kundi magbabayad ka pa ng malaking multa. Manager, paano ko magagamit ang kasangkapan kay Lola Wu? Lahat ng tatak na kasangkapan na ginagamit namin ay nasa kontreta. Tingnan ninyo. Nangahas ka pang magdahilan. Shengxia, hindi ko inaasahan na ang tapang mo ay ganito katindi. Ang mismong ginanggu ay pumunta dito, pero hindi ka man lang kinabahan. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay nangungunang eksperto sa industriya ng pag-ayos ng bahay. Walang tatak o presyo na makakapanloko sa harap niya. Siya. Kung nayan mo amanan. Hindi ko nahahabulin ang kabayaran mo. Naayos na ba ang mababang kalidad na Confirmado. Lola Wu, wala akong pinapalitan na masama. Shengxia, ikaw ay wala pang takot hanggang huli. Eksperto. Kayo po. Sigurado ka nang tapos na. Matandang ginang, itong sofa at itong painting, ibang-iba sa kontrata. Ano? Sa gitna ng tag-init, natanggal sa trabaho at kailangang bayaran ang milyon-milyong danyos. Hindi ka na makakabangon. Matandang ginang, itong sofa, hindi ito ang serye na milyong halaga na nasa pinakamataas na antas serye. Libo-libong ang pintura ay gawa ni Guru Teng Xiaoyun. Nawawala. Hindi matutumbasan ang halaga. Ano? Ito, ang ekspertong ito. Kayo ba'y nagkamali? 30 taon na akong nagtrabaho, hindi pa nagkamali. Ipinagmamalaki ang aking karera para sa mga ito. Tunay, ang mga kasangkapan, walang daya. Siya. Ano ang nangyari? Nagpalit ka ba ng design plan? Hindi kayo rinalam. Ganito kasi, ang aming brand director ay mataas ang respeto kay MS Shengxia sa industriya. At hinahangaan din ang kakayahan ni MS Shengxia. Top class na kasangkapan hindi na sa original price, 3 parts. Ano? 3 bahagi. Matandang kung ganon, pagkatapos ng 3 beses, tama nga ang presyo sa inaasahang halaga sa kontrata. Siya. Nagkamali ako sa iyo. Hindi dapat ako naniwala sa tsismis ng iba. Sa tingin ko, hindi pa ako nagkamali sa tao. Tao. Hindi welcome sa group ang ganitong tao. Palisin ang dalawang ito. Dalhin mo siya sa labas. Matrona, patawaran mo ako. Hindi ko pwedeng mawalan ng trabaho. Matrona, please. Yumipo ka muna. Dahan-dahan lang po. Pag-usapan natin ulit ang disenyo. Si Tia ay mabait at masayahin. Maganda siya at may kakayahan. Talagang mas lalo ko siyang nagugustuhan. Villa Inghaning. Hindi ba nandun SI siyasanayon? May nangyari kay Lola. Bilizan, pumunta sa Haining Mansion. Kontakin si Jens. Ziga. Lola. Ha. Siya.
Gusto kong ipakilala ka sa apo ko. Magkapareho kayo ng edad. Buti na lang nandito siya ngayon. Apo ninyo? Ah. Ang apo and I lolanggo. Hindi ba iyon ang pinakamayamang si Emargo? Lola, hindi ko na siya makikita. Actually ako ay. Lola. Ayos kalang BA. Lola, Asawa. Guching yan. Baka ikaw talaga ang presidente ng group. Ano ang pangalan mo? Lola. AKO. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na ipakilala si siya sa'yo. Kami ay kinasal na. Ano? Ikaw at si Tia ay kasal na. Ayos yan. Ha ha ha. Lola, may mga bagay pa ako sa opisina. Alis na ako. Siya. Gali ka BA sa akin? Pagbalik mo mamaya, may sasabihin ako sa'yo. Ano bang nangyari sa'yo? Ang beta na siya kay Hindi mo siya pinakilala sa akin. Niloko mo siya. ikaw talaga. Lola, masakit. Akawalan mo ako. Ikaw talaga. Lola, si Tia, hindi tungkol sa akin. Nagkaroon siya ng pagkakamali tungkol kay Guchongyan. Siguradong hihingi ako ng tawad sa kanya. Sige, magmadali ka na at humingi ng tawad sa kanya. Alam na ngayon ni Sheng Tia ang pagkakakilanlan ko. Alam niyang niloko ko siya at ngayon sobrang galit na galit siya. Ginonggu, hindi mo kasalanan ito. Hindi ka nagkwento dahil sa hindi pa nawawala ang di pagkakaintindihan ninyo. Siguraduhin malinaw ito. Isaayos ang isa pang inspeksyon sa Huay City University. Oo. Salamat sa inyong taon ng suporta sa paalan, Ginunggu. Kung wala kayo, hindi namin magagawang manatiling unang universidad sa Huay City. Estudyanteng babae batch, 17, Sheng Tia pa, nalala mo pa BA? Oo. Noon, bigla siyang nag-apply sa paalan at ako mismo ang nag-aproba. Pagkatapos ng isang taon, nag-apply siya na bumalik sa paaralan. Bakit hindi mo siya pinayagan? Ginunggu, hindi ba ito ang nais mo? Kailan ko ito sinabi? Si Miss He. Sinabi ni Miss He na ito ang nais mo. Asawa. Guching yan, mag-divorce na tayo. Asawa, nagbibiro ka lang ba? Mukha ba akong nagbibiro? Bago mo ako pagsawaan, ako na ang maghahay ng diborsyo. Kalahati ng yaman ng Godasongke, makukuha ko. Bakit hindi ko gagawin? Siya. Gusto ko sanang maging tapat sa iyo noon pa, kaso di mo ako naintindihan. Kaya noon, Ang kapal mong iyan. Binanggit mo pa ang tungkol sa pagbalik ko sa... Kung hindi dahil sa ginawa mong kabutihan, maging ganito ba sana ako ngayon? Tagatanggap ng front desk sa hotel o taga-silbi sa restaurant? Ikaw ang may sala. pakinggan mo munang paliwanag ko, pwede ba? Hindi na kailangan. Ipapadala ang kasulatan ng diborsyo sa kumpanyang Gu. Permahan. Diborsyo? Nakalok ang sistema. Natitirang oras, 2 minuto. Alam ko mali ako. Buksan mo ang pinto. Nasa may pinto ang mga gamit mo. Bago mo pirmahan ang kasulatan, bumalik ka muna sa malaking bahay. Ayoko na manirahan sa malaking bahay. Gusto ko lang makasama ka. Pakibukas ng pinto, nagmamakaawa ako, seryoso. Pag-ikot-ikot sa inyo na. Nanay, Nanay. nanay, Pag-ikot-ikot, hindi ba kayo nasa lola? nanay. Miss na miss ka namin. Gusto kong makasama ka. Gusto rin ni nanay makasama kayo. Pinapasok ba kita dito? Sir Gu, maghihiwalay na tayo. Sana magkaroon ka ng respeto sa sarili. Mama, magiging masunurin ako. Huwag mo akong paalisin. Mama, nangangako kami magiging masunurin kami. Sige, pwede kayong manatili. Tara na. At AKO, Mama, agad kong iiwas ang sarili ko sa estrangherong ito. Gudaudu.
Ma, hindi ba ito ang iyong paaralan? Ano ang ginagawa ni Daddy? Mga respetadong leader, mga bisita, malugod na tinatanggap si MR Gu sa aming seremonya ng donasyon. Ngayon, mangyaring sumama si MR Gu sa entablado para magbigay ng talumpati. 6 na taon nakalipas, estudyanteng siyensya mula batch, 17 huminto sa pag-aral dahil sa sakit. 1 taon pagkatapos mabalik, ang Gu Group ay hindi humarang sa kanya, ngunit mayroong taong patago na nagabala. Ito ang sanhi ng kanyang pagtatapos. Ngayon, sa ngalan ng Gu Group, ipinahayag ko ang Huicheng University. Malugod na tatanggapin si Sheng Xia para matapos ang kanyang mga kurso. 1 bilyong yuan idodonasyon para magtatag ng pondo sa pag-aaral. Matulungan mga estudyanteng may pangarap makapag-aral. Dito, kumakatawan sa Gu Group. Nagmumungkahi ako ng taos pusong paghingi ng tawad kay MS Sheng. Tungkol sa taong umabuso sa aking pangalan noon, aking hahabulin ang kanyang responsibilidad sa batas. Hoy, Miss Ho, inutusan kami ni Boss kung nasamahan ka. Pakisuyo, sumama ka sa amin para sa investigasyon. Mama, bakit ka umiiyak? Mahalan, anong problema? Mama, kinidnap ako ni Daddy, kaya napilitan akong papasukin siya. Dodo, Si ate at kuya lalabas maglaro. Si Daddy at Mama pag-uusapan ang mga bagay. Gu Chengyan. Mag-divorce na tayo. mahalin, humihingi ako ng opisyal na tawad. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi ko itatago sa iyo ang kahit ano. Hindi lang ikaw ang nakip ng sikreto sa akin. Hindi ko rin sinabi sa'yo. Anong bagay? 6 na taon na ang nakaraan. Kaya ako tumigil sa pag-aral. Dahil talaga nagkaanak ako ng 2. Sino ang ama ng mga bata? Sino ang ama ng mga bata? Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung sino ang ama ng mga bata. Hindi ko alam. Nilagyan ako ng droga ni Sheng Ping. Hindi alam ang lalaking iyon. Nasaan ang bata? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon, buhay pa ba sila. Tapos na ang lahat. Alam ko ito ay pinagdadaanan mo. Alam kong hindi mo sinasadya. Hindi kita sinisasay. Gu Chengyan. Noong magkakasama tayo nitong mga araw, pareho tayong may itinatago sa isa't isa. Ang pagkikita natin ay isa lang aksidenteng nangyari. Parang tayo ay nakatadrana pero wala talagang kinalaman sa isa't isa. Nasa group na ang divorce papers. Pakipirmahan mo na kaagad. Ang tahanang ito. Hindi naman talaga, Ken. Alis na ako ngayon. Gu, sir, may resulta na ang ENA test. Si Ma'am talaga ang tunay na ina nina Little Master at Little Miss. Mrs. Nanay, ikaw ang nanay namin. Tingnan. Dodo. I could. Talagang anak ko. Ayaw ko na mawalay sa inyo, anak. Pati si Daddy. Mabuti, may puso ka pa rin.